This is my report. What is rattan? Is a non-living vine which grows centered, leaning on tall trees. The trunk is from 15 cm in diameter with nodes where the leaf sheath was attached. It grows 5 to 20 meters long without branches except when the growing point is injured. Small rattan called sika is planted into tires or weavers. Larger rattan, known as palasan, are from 2 to 6 cm in diameter. Rattan is non-twining vine that is a type of climbing palm. It grows as long, solid stems, not hollow like bamboo, which lean on or climb tall trees in tropical forests, often reaching 5 to 20 meters length. Types of rattan. Sika, a smaller type of rattan that is split into thin tires or weavers for use. Palasan, a large type 2 to 6 cm in diameter, primarily used in furniture making. Key characteristic of rattan: strength and durability. Solid core, high tensile strength and resist breakage. Flexibility, easily bend shape into curves and intricate design. Versatility, adapt to modern rustic or traditional styles, suitable indoor and outdoor. Strength and durability, features a solid core and high tensile strength. Flexibility, can be easily bent and shaped into curves and intricate design when heated. Versatility, the material adapts well to various design styles, suitable for both indoor and treated outdoor use. The uses is it is a valuable non-timber forest product commonly used for crafting, baskets, woven mats, furniture, chairs, tables, sofas, and various handicrafts. Thank you. So, tools used in rattan crops. Una is knife or bulu. So, kabaluta guys kung unsa ni siya no. Magamit gid ni sa mga crops. Bisan unsa nga mga crops magamit ni siya. Wooden molds. And then number 3, fire or heat for bending. So need siya og heat no aron nga mabend siya kay gahi man gid na siya ang rattan. Mura na siya og uway ang rattan kagahi pod. Pero ang rattan lang medyo gagmay lang gid siya. So ikaupat is nails. So lansang ginagamit pud ni siya no sa kung depende kung unsa nga klase sa crops ang buhaton. Natural dyes. So kaning natural dyes no is makuha nato ni sa plants or roots, leaves, flowers or seeds. So kana siya is mga natural na siya nga mga color no. Mo na ginahimo nila sa una nga pintal kay di pa man uso ang mga pintal sa una or unlike karon nga ginagamitan na og varnish. So types of rattan crops. Una, basket. So kita man gyud ta sa mga baligya karon nga mga basket. Diya sa padulong sa kwan o makita nato na sa padulong ta sa Davao. Dagan na siya sa kilid. Dagan sila nagabaligya sila inana. Chairs. And then tables, trays, bags, bowls, hats, and mats. So, pwede gyapon ni siya himuon og kuan yang banig or so mora. Thank you. Good day everyone. My name is James Mickey. My assigned topic is about process of making rattan chair. So diri nato makuano kung giunsa paghimo
ang rattan chair or sa mga proseso sa paghimo sa ato ang rattan chair. First, we have a wood preparation, cutting. The right materials are selected. So ang pag-cutting daw no sa ato ang wood preparation no, cutting, the right materials are selected. So katong magipili nimo no nga mga materials giyon sa niyo pag-cutting, tama ba ang pag-cutting niya na. And also we have second is cutting boiler steam is sometimes used to steam. So ang paggamit sa curing boiler is kanang nakatabang siya para kanang mapadali ang ato ang process sa ato ang rattan chair no, process sa ato ang material. Isa siya ka importante ang curing boiler para sa ato ang rattan or sa ato ang materials nga ato ang gamiton sa ato ang rattan chair. Ikatulo is we have bending rattan and bent while toasting with fire or steaming. So para mapadali og bending sa ato ang rattan materials, pwede ta magamit og fire or steaming para mapadali ang ato ang process sa ato ang gamiton sa ato ang rattan materials. Ikaapat, smoothing the surface of prepared no sa so para kanang nice tan-awon ato ang rattan chair is kanang kailangan nato nga gamitan o kanang sandpaper kay para makuha tong mga buo-buo, something mga gasgas sa ato ang materials. So kailangan nato gamitan siya og sandpaper kay para kanang mabagnos jud tong katong makuha tong mga substances nga naa sa ato ang materials nga atong gamiton. So ikalima is assembly, each part is assembled. So ang mga parts sa rattan chair nga gisumpay is nagamit og mga like nails or wooden screw mo nang ginagamit kay para masumpay ang ato ang mga materials nga gigamit sa ato ang rattan chair or paghimo sa ato ang rattan chair. Ikaunom, winding rattan peel is wood to reinforce joint. So ang mga panit daw sa rattan is kanang gamiton para mapalig-on or kanang naay pundasyon para kanang tabunan ang mga nails sa ato ang rattan chair. So mo nang purpose pod sa panit no nga kanang gigamitan no para lig-on siya, tapos isa pod is kanang naay pundasyon ang ato ang rattan chair. So ikapito, binding from the central back part. Binding is carried out carefully. So sa sulod nga part nga sa sulod nga part tawag ani nagamit og kamot para naisiya kanang gihugasan siya no, gamitan og kamot so para naisiya tan-awon like kanang sa people ba kanay siya tan-awon na kuan siya jud siya na tama jud siya or kanang wag na organize siya ba. So muna nga nice siya tan-awon like sa people nga nindot tan-awon. And lastly, finishing after binding splinters and the fibers. Kanang after makumpleto ang pag binding splinter and fiber
nga kanang gisunog gamit ang burner and after coating. So muna siya nga gigamitan o kanang gisunog, no, nahimo siyang fiber, kanang gisunog gamit ang burner, mo to nga sa after coating gigamitan dayon siya ni ana. O kana lang everyone, and thank you kayo. So next is cultural importance. Cultural marker distinct weaving styles and pattern. Example, Tibuli, Ifugao, significant local identity of environmental connection and belief. So ang cultural marker, mano siya ang palatandaan ng kultura. Ang bawat grupo like Tibuli or Ifugao, nasa distinct weaving styles and patterns nga unique sa ilaha, mo nang nagsilbi nga marker o nagpakita sa ilang local identity and environmental connection kung ahagi kanilahang materials or kanang belief. So example sa ang Tibuli tinala fabric. For example, iba ay kanang lahi ilahang intricate geometric pattern niya compared sa Ifugao textiles. Kung makita nimo ang design sa Tibuli, mailhan nimo siya kay naman sila kibali geometric pattern nga nakibali nagrepresent nga dreams at nature. It's a visual representation of who they are. Ikaduha is traditional knowledge. Weaving knowledge including local plant lore is passed down generations primarily by women preserving cultural memory. So ang traditional knowledge, kaalamang kinagisnan, kaalaman sa paghahabi, kung yun sa siya pag-prepare, yun sa paggamit ang local plant lore o mga halaman nga materials, passed down generation kanang kasagaran mga babae ni sa ingani nga pamaagi sa pag-preserve sa ato ang cultural memory. Example, dili ilang nga paghabi ang ilang nabalaan, kabalo pod sila kung unsa nga klase ng abaka or ratan nga ang kanang mas nindot gamiton, kung unsa ang natural na iday o using specific barks or leaves. This traditional knowledge is precious. Kung wala ang weavers, wala pod ang mga kaalaman ato. Ikatulo is ritual and symbolism. Baskets are integrated to agricultural rituals, harvest festivals, and are sometimes status symbols. So ang ritual symbolism, mo siya ang basket weaves, mga ginagamit nga sa okasyon na siya'y kanang lawom nga kahulugan. Kauban na diha ang agricultural rituals tulad ng pagtatanim o pag-ani, harvest festival, at ang mga special or well-made baskets ay mga siya ang status symbols para tandaan o yaman mataas na posisyon sa community. Example, naay specific nga baskets na ginagamit para sa pagbutang og bugas nga ginaalay sa mga spirit rice offering. Pasabot, sacred ang gamit nila. Also sa ubang lugar, kung naay nakita ka na tao nga very finely woven baskets or headdress, it signifies that he is she a dato or a leader, is a sign of high status. So next is social and economic role. Honest livelihood weaving provides essential income, supporting families and generating employment, particularly in rural areas. So pasabot ni siya sa kwarta o
kwarta o trabaho. Ginaingon diri ang weaving, paghahabi, nga nag-provide ng essential income, ang nagsuporta sa ilang pamilya nagamit og mo ang ginagamit para sa ilahang ang paghabi ay ginagamit nila para sa ilahang basic needs sa ilang pamilya. Nag-generate ni siya og nag-generate na employment, kibali na kalikha ng trabaho kay labi na sa mga rural areas, probinsya, kung kanang gamay raman jud og kanang makatrabaho kay kanang kuan siya kibalik kanang kuan ba siya lak og kanang kuan bitaw job opportunities. Next is community crafting fosters community with knowledge transmission often occurring within families, creating strong social bonds. So ang knowledge transmission mo ni ang pagbuhat og craft, kibali mo ni siya ang ginatudlo kadalasan ginatudlo sa ila within family, sa halimbawa sa lola sa nanay sa anak, mo ni siya ang gitawag nga knowledge transmission, pagsali ng kaalaman. Strong social bonds mo po ni siya ang pagtinabangay nga sa pagtuon sa ilang grupo o family mo ni siyang nakabuhat sila og strong social bonds. So next slide is sustainability and preservation. Mo siya ang kaning kuan gipasabot sa this is kaning slides niya. Nagpasabot gisgyutan rin ang mga material, lagmit, kawayan, oratan. Isa ka maayo nga ginapili sa kalikupan kay tungod sa upat ka dagong rason. Una is doon na ay rapid regeneration o daling mabago. Napasabot nga kusog kayo siya mutubo sulod lang sa 2 to 7 years nga 2 to 7 years. Ikaduha is forest friendly o mahigalaon sa kalasangan. Tungod kay ang pag-ugmad ani makapugong siya sa pagpuo sa rainforest o kasagaran ang gamot ani ginabiyaan lang para mutubo pa. Ang ikatuloy is low impact production. Nagpasabot nga yano ra siya sa pag-process ani dili kinahanglan nga daghang enerhiya o chemical o papilit nga makamino sa kadaot sa atong kalibutan. Ang lastly is biodegradable and durable o madugtaw lig-on nga naghimo aning lig-on nga kapuli sa mga artificial materials. Pero kini siya is kuan raman siya kanang natural nga halaman raman siya, mo na siyang nga dali ra pud siya madugta.